Isipin mo, ikaw ay isang trapezius na kalamnan at binubuo ka ng tatlong bahagi. Pero dalawang bahagi ang palaging hindi gumagana at ang isa lang sa kanila ang palaging napupuwersa at laging sumasakit. At dahil dito, sumasakit din ang ulo mo kasi naipit dito ang occipital nerve. At ang amo mo ay palaging gustong tanggalin ka. Galit siya sa'yo dahil sa tensyon mo. Palagi kang sinusubukang iunat at kahit paano ka maparelax. Pero nakalimutan na niya na yung dalawang ibabang bahagi mo ay sobrang na-atrophy at halos hindi na gumagana. At dahil dito, itong itaas na bahagi ay laging nasa tensyon. Kahit anong galaw ng kamay niya, ginagawa niya. At sa bawat pagkakataon na itinaas niyang kamay, ang tanging na i-stress ay itong itaas na bahagi mo. Samantalang, ang mga ibabang bahagi ay unti-unting lumiit, numipis. At umabot na sa punto na nagpasya siyang magpa-inject sa'yo ng Botox. At pumunta siya at tinurukan ka ng Botox mismo sa mga lugar kung saan niya nararamdaman ang pinakamatinding tensyon. At parang gumagaan ang pakiramdam niya kahit sandali lang. Pero pagkatapos, lalong lumalakas ang sakit. At napapansin ng amo mo na lalo pang umaabante ang mga balikat niya papunta rito sa harap. At hindi lang sakit ng ulo sa batok ang nararamdaman niya, kundi pati pagkahilo at hindi na rin gumagalaw ang leeg niya. At siya ay nagsisisi na sa lahat ng ginawa niya. Pero hindi na maibabalik ang oras. At ikaw ay paliit ng paliit. Dahil ikaw ay trapezius na kalamnan. At hindi mo na nagagawa ang tungkulin mo. At ang tungkulin mo ay panatilihing nasa likod ang mga shoulder blade, panatilihin ang postura, at tumulong sa mga galaw kapag may hinihila tayo papalapit sa atin. Pero sa buhay ng amo mo, wala namang ganitong mga galaw. Ang pinakamatindi na lang na ginagawa niya ay kapag hinihila niya ng ganito, papalapit sa kanya. Binubuksan niya ang pinto ng kanyang kotse. Wala na siyang ibang ginagawa para magamit ka. Kaya unti-unti kang tuluyang na-atrophy. At namatay na ang amo mo. Umabot siya ng 97 taon. Palaging pinahihirapan ng sakit ng ulo. Dahil ang kahinaan mo, hindi ito nakamamatay na sakit, pero magiging mahirap ang buhay. At mahihilo, at palaging sasakit. Kaya mga kaibigan, anong dapat gawin para hindi ito mangyari? Ang trapezius na kalamnan, gaya ng inyong naintindihan, ay tumatanggap ng sapat na. Mahalagang bahagi ito ng ating araw-araw na buhay. Ang totoo, may tatlong bahagi ito. Maaring hatiin ito sa itaas na bahagi. Lahat ng mga ito ay nagsisimula mula sa gulugod ng talim ng balikat. Dito sa balikat, dito. Ang itaas na bahagi ay nakakabit sa mga bertebra sa leeg at sa batok. Ang gitnang bahagi, ito ay parang hinati base sa mga galaw. Bakit natin ito hinati sa tatlong bahagi? Ayon sa direksyon ng galaw. Ang itaas na bahagi, ito ang nagtataas ng balikat pataas. Kasama ng kalamnang nagaangat ng talim ng balikat, ito ay gumagana. At kasama rin ng deltoid na kalamnan. Kapag hindi gumagana ang deltoid na kalamnan, nagsisimulang mapasobra ang trabaho ng trapezius. Nagsisimula itong sumobrang partisipasyon sa galaw na ito. Kapag hindi gumagana ang gitnang bahagi, ang gitna, ano ang ginagawa nito? Kasama ng rhomboid na kalamnan, gumagawa ito ng galaw papunta rito sa likod. Kita mo, palaging kasama ang trapezius, may kasama siyang iba. Kasama ng iba, palagi siyang nandoon, kasabot sa mga pangyayari. Walang galaw na siya lang ang gumagawa. Hindi niya ginagawa, sa madaling salita, kahit saan. Pero ang tanging-tanging, ito lang, itong galaw sa ibaba. Pero kahit doon, kasama rin ang latissimus dorsi. Ang gitnang bahagi ng trapezius ang naglalapit sa mga shoulder blade. Magkasama, ang mga shoulder blade ay pinaglalapit na ng rhomboid na kalamnan. Ganon din ang galaw na ito. Madalas, hindi talaga ito nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. At ang shoulder blade, unti-unti itong napupunta sa ganitong posisyon. Ang likod na deltoid ay humihina rin dahil dito. Ibig sabihin, ang bahaging ito ng trapezius ay gumagana kasama ng rhomboid na kalamnan, posterior deltoid, at bahagya rin kasama ang latissimus dorsi. At ang ibabang bahagi ng trapezius na kalamnan, ang pinakamahina sa lahat. Kung kukunin natin ang itaas, gitna, ibabang trapezius. Maaring sa loob ng isang linggo ay minsan hindi man lang ito umaktibo at hindi mo mararamdaman. Pero paglipas ng panahon, mararamdaman mo kapag nawala na ito sa'yo at maaapektuhan ang lahat. Kapag sumakit, titigil sa paggalaw ang bahaging ito. Itong bahagi ng thoracic spine ang nagiging pinaka hindi gumagalaw dahil sa kahinaan ng ibabang trapezius. Ang pinaka-interesante na sa ibabang bahagi nito,
Ito ay dumidikit sa pinakamalapad na kalamnan. At sa bahaging ito, madalas na nabubuo ang mga adhesion sa pagitan ng trapezius at ng pinakamalapad na kalamnan. Ang ibabang bahagi nito ay nakakabit hanggang sa ika-12 thoracic na vertebra. At sa pagitan ng mga fascia ng mga kalamnan na ito, madalas na nakakaroon ng proseso ng pagdikit na nagpapahirap sa paggalaw ng parehong pinakamalapad na kalamnan at ng trapezius na kalamnan sa hinaharap. Kaya, kailan natin sisimulan ang pagpapanumbalik ng paggalaw? Dito mismo sa ibabang bahagi ng trapezius. Dahil para maalis ang tensyon sa itaas na bahagi ng trapezius na kalamnan, na madalas ay nagiging sanhi ng sakit ng ulo. Pati na rin, sa totoo lang, pagkahilo, maaring magmula dito. At saka, maaring magdulot din ito ng problema sa atensyon at alaala. Dahil dito, nakakaroon ng mga problema dahil sa sakit, dahil sa palagi ang paninikip ng mga kalamnan. At kung gagawa tayo ng sapat na puwersa dito sa ibaba, at ang ating shoulder blade ay lilipat dito pababa, mawawala ng tensyon sa itaas na bahagi ng trapezius at sa kalamnan na nagtataas ng shoulder blade na palaging maaring naninigas o laging may tono, kusa itong mawawala. Dahil itong dalawang kalamnan na ito, dapat nilang balansehin ang isa't isa. Dapat silang lumikha ng pantay na puwersa. Kaya, kung hinahawakan mo ang sarili mo dito at nararamdaman mong may tensyon, huwag kang magmadaling i-relax ang kalamnan. Huwag kang magmadali sa kahit anong paraan, kahit kung sinubukan mong imasahe ito at pagkatapos ay lumala ang sakit, subukan mo muna. Magtrabaho sa ibabang bahagi ng trapezius at palakasin ito. Paano? Ang unang bahagi ay alisin ang mga bahagi ng tensyon sa kalamnan. Alisin ang mga trigger point. Kaya mga kaibigan, kumuha tayo ng bola. Pwedeng tennis ball kung baguhan ka pa lang sa self-massage. Pero kung sanay ka na, kumuha ka ng mas matigas na bola. Ganito. At hanapin mo ang ibabang gilid ng iyong shoulder blade at simulan mong imasahe lahat ng mga lugar sa ibaba ng ibabang gilid ng shoulder blade. Sa pagitan, kung maguguhit ka ng linya pababa, papunta rito sa sahig. Ibig sabihin, sa pagitan ng shoulder blade at ng gulugod. Itong bahagi na ito, maaring hindi ito kasing sakit para sa iyo, kumpara sa lugar dito, sa pagitan ng gilid ng shoulder blade at ng gulugod. Dahil itong kalamnan na ito, karaniwan, hindi talaga ito nagagamit. Itong bahagi ng kalamnan na ito sa isang karaniwang tao, hindi atleta, isang kawawang office worker. Itong itong minamasahe ninyo rito. Pumili kayo ng bola, depende sa lapad at laki ng inyong katawan. Lahat ng ito ay pagtatrabahuhan ninyo hanggang sa ika-12 thoracic vertebra. Walang masama kung bababa kayo hanggang sa unang lumbar vertebra. Walang masama. Pero pwede kayong gumabay sa mga tadyang bilang palatandaan. Kung saan nagtatapos ang mga tadyang ninyo, doon din nagtatapos ang trapezius. Paano ito gagawin sa aktual? Panuurin ninyo. Pero kailangan mo ng pader. Wala tayong magagawa. Kung wala kang pader, hindi mo ito magagawa. Kung may pader ka na, sa totoo lang, kalahati ng trabaho ay tapos na. Ganito. Hanapin mo ang bandang ibaba na katapat ng iyong shoulder blade, tumayo ka sa tabi ng pader, at ilagay ang bola sa pagitan ng katawan mo at ng pader. At simulan mong igalaw ito, takaliwa at pakanan, gumalaw ka rin. Kung nakahanap ka ng masakit na bahagi, hawakan mo muna ng kaunti ang bola doon. Dito, pwede mong kontrolin ng diin. Pwede mong dagdagan o bawasan ang pressure. Magkakaroon ng mga bahagi na mas tense. At meron din mga bahagi na hindi gaanong tense. At sa ganitong paraan, i-massage mo ito sa mismong mga tadyang. Maaring may mga mas masakit na bahagi. Pero wag mong idiin ng sobra. Ikaw ang nakokontrol gamit ang iyong talino na ibinigay sa'yo. Ang lakas ng pagpindot para hindi mo masaktan ang sarili mo. Kung nagsisimula ka palang gawin ito, gawin mo ito ng dahan-dahan. Tingnan mo kung paano mag-react ang mga kalamnan mo dito. At kinabukasan, kung ayos lang ang pakiramdam mo, ibig sabihin tama ang ginawa mo. Kaunting pananakit pagkatapos ng mga unang beses mong gawin ito ay posible. Ibig sabihin, lahat ng ito ay minamasahe mo. Anong ginagawa natin sa ganitong paraan? Tinatanggal natin hindi lang ang mga bahagi ng tensyon sa mismong trapezius, kundi pati na rin sa antas ng latissimus dorsi. Pero tinatanggal din natin ang proseso ng pagdikit ng mga fascia
sa pagitan ng trapezius at latissimus dorsi. Ano ba yon? Kapag ang dalawang kalamnan ay magkatabi, o kapag ang isa ay natatakpan ng isa pa sa pagitan nila, kapag matagal na walang anumang aktibidad, ang kanilang fascia ay parang lamad na bumabalot sa mga kalamnan. Fascia nga. Ang mga fascia na ito ay nagsisimulang dumikit at magkadikit at nagiging hadlang sa tamang paggana ng dalawang kalamnan na ito. Ibig sabihin, hindi nila kayang mag-develop ng sapat na lakas at mabilis silang napapagod. Ayan, ibig sabihin ito ang lugar na yon. Madalas itong hindi napapansin, nalalaktawan ng mga masahista at kahit ng mga bihasang nagmamasahe sa sarili. Kaya mag-ingat kayo. Mas madalas na binibigyang pansin itong bahagi na ito sa pagitan ng gulugod at mga talim ng balikat. Maganda rin naman iyon. Bakit dito kadalasan minamasahe? Dahil maraming trigger points o mga bahagi ng tensyon doon. Bakit minamasahe ang trapezius dito? Dahil kadalasan, ang bahaging ito ay mas napapagod o napuputukan ng tensyon. Habang papalapit tayo sa itaas na bahagi ng trapezius, mas mararamdaman natin ang tensyon dito. Pero sa bahaging ito, kadalasan hindi masyadong sensitibo dahil wala namang masyadong gumagana dyan. Walang galaw, walang tensyon. Pero ang pinaka-interesante, kahit na yan lang, ilang segundo lang talaga akong natrabaho. Kita nyo, parang tumutuwid ang katawan ko. Ramdam nyo ba? At bawat segundo, lalo pa akong tumutuwid. Nagiging mas nakakaintriga. Kailangan ulitin-ulit, subukan. Ibig sabihin, kakaibang epekto ito. Ilang bahagi lang, kita nyo, ang tinrabaho ko. Mukhang na-activate ang kalamnan at nagsimula ng gampanan ang tungkulin nito ng mas maayos. Nagsimula ng hilahin ang shoulder blade paatras. Ayan, sa ganitong paraan, na-activate natin ang kalamnan. Ulitin natin sa anyong diagram. Para sa mga mahilig sa mga diagram. Ang trapezius ay binubuo. Bakit trapezius? Ito siya, kung pagsasamay natin ang kanan at kaliwa ng ganito. Ayan, tingnan ninyo, naging parang trapezoid talaga ang hugis niya. Ayan, ito ang itaas na bahagi natin. Ito mismo. Ang itaas na trapezius, nandito mismo. At ang gitnang bahagi. Itong dalawang bahagi na ito, palaging gumagana sa atin. Lalo na ang itaas na bahagi. Ang itaas na bahagi, gumagana ito tuwing gumagawa tayo ng kahit anong galaw ng kamay. Ang ulo, kapag umiikot, yumuyuko, o yumuyuko paabante. Lahat ng ito ay gawain ng itaas na trapezius. Ang gitnang bahagi ng trapezius ay kasali rin sa paggalaw. Halimbawa, kapag iniunat natin ang kamay paabante, ito ay gumagana ng konsentriko. Kulang ito ng ganitong gawain kapag ang shoulder blade ay nilalapit sa gulugod. Ang tawag dito ay konsentrikong pagikli. Ibig sabihin, ito ang ating gitnang trapezius. Ibig sabihin, ang itaas na bahagi ay nagtatrabaho ng 300%. Ibig sabihin, sobrang trabaho nito. Sobrang pagod. Dito, 50% lang ang nagtatrabaho. Kulang sa trabaho. At ang ibabang trapezius, sa tingin mo, ilang porsyento ang nagtatrabaho? Gumagana ito sa minus 320. Ito ang tinatawag na sobrang kakulangan sa trabaho. Ito ang teoretikal na batayan ng konsepto ng mga medikal na teora. Kaya mga kaibigan, ito ang pinakabagong medisinang nakabatay sa ebidensya. Tandaan ninyo ito. Kaya mga kaibigan, panoorin ninyo kung anong dapat gawin gamit ang simpleng matematikal na kalkulasyon at mga formula. Gamit ang teorema ng trapezius na kalamnan, napagpasyahan natin na kailangan nating i-relax ang itaas na bahagi at bahagyang paganahin pa ang gitnang bahagi. At ang ibabang bahagi ay kailangang paganahin ng husto. Kaya dahil naihanda na natin ang kondisyon, nabuhay na natin ang bahaging ito, ano ang susunod nating gagawin? Bakit natin pinagtutuunan ng pansin ang mga pagitan na ito sa pagitan ng mga kalamnan? Itatanong ito ng isang mausisang manonood sa akin. Sasabihin niya, baka hindi naman kailangan gawin ito. Baka pwede na akong dumiretso sa mga ehersisyo. Agad kitang pipigilan, binata. Ang totoo niyan, sa pagitan ng mga kalamnan ay may dalawang fascia. Ano sa tingin mo ang naroroon? Bakum? Kawalan? Heto, may dalawang kalamnan ka. Ang isa ay natatakpan, ang isa pa.
Sa pagitan nila? Eksakto sa mga puwang na ito, sa pagitan ng mga fascia, naroon ang mga arterya. Hindi ko babaguhin. Ito, isipin mo na lang, sige. Asol pa rin. Vena. Lymphatic na daluyan. Nerbio. At hindi lang isa, maaring marami pa sila. Lahat ng mga estrukturang ito ay papunta sa mismong mga kalamnan na gumaganap ng tungkuling ito at dumadaan din sa kanila, sa tabi nila, papunta sa ibang mga kalamnan. Kaya kung dito ay nagkakaroon tayo ng proseso ng pagdikit, mga nag-uugnay na tissue, mga hibla sa pagitan ng mga kalamnan, at ang lahat ng yan ay nagsisimulang umipit sa mga ito. Pinaka hindi naapektuhan ng ganitong pag-ipit ang arterya dahil malakas ang presyon at makapalang pader ng mga arterya. Subukan mong ipitin, hindi basta-basta magagawa. Kulang ang lakas mo para doon. Madaling maipit ang ugat, madali ring maipit ang lymphatic vessel, at walang kahirap-hirap na naipit ang nerbiyos. Itong tatlong estruktura na ito ang pinakaapektado ng pag-ipit. Kaya madalas, kapag nagsimula ka mag-ehersisyo, magsisimulang dumaloy ang dugo papunta sa kalamnan. Tumatakas ang pagdaloy ng dugo sa kalamnan. Pero, dahil may problema sa pagdaloy ng dugo sa ugat, magkakaroon ng pamamaga sa kalamnan na ito. Posibleng, magkaroon pa nga ng inflamasyon. Kaya mahihirapan kang tiisin ang pisikal na aktibidad at matagal kang makakabawi. Sunod. May problema sa pagdaloy ng lymph, pareho lang din sa venous na daloy. Pero kung may problema sa inerbasyon, kung naiipit ang nerbiyos, ganito ang magiging itsura ng mga ehersisyo mo na ang ilang hibla lang ang sasali sa paggalaw at ang iba hindi. Kasi kung malaking sanga ng nerbiyo ang naipit, hindi talaga gagana ng maayos ang buong kalamnan. Mabilis mapapagod, madaling ma-injury. Pero kung maliit lang ang sanga ng nerbiyo, na halimbawa, ito lang na bahagi ng kalamnan ng in-innervate, lahat ay magde-develop. Pero ito ay mahuhuli o laging matatrauma, mamamaga. Kaya malinaw na sa inyo kung bakit natin ito ginagawa, para mapalaya ang lahat ng mga estrukturang ito. Kaya, mga kaibigan, siguraduhin nating gawin ng mga ehersisyo para sa ibabang bahagi ng trapezius na kalamnan. Pagkatapos itong trabahuhin dito, ito ang pinaka-interesante. Ngayon ko lang din ginawa, matagal ko nang hindi ito ginagawa. At mararamdaman mo, kahit walang ehersisyo, parang ang mga shoulder blade ay umurong pabalik. Huwag kayong tamarin. Ilagay muna ang kutsara, ilagay muna ang plato, tapusin niyo na lang mamaya, tumayo kayo, kumuha ng bola o kahit ano, pumunta sa tabi ng pader, subukan ninyo, magugulat kayo. Pagkatapos, magpasalamat kayo sa mga komento agad-agad. Kaya mga kaibigan, anong gagawin natin na yon? Gusto natin na yon bigyan ng trabaho itong ating kalamnan na handa nang magtrabaho. Hinihingi na nito sa inyo. Handa na siya, sabi niya. Tara na. Gusto kong mag-contract. Paki-contract mo ako. Hindi natin siya matanggihan. Hindi natin siya matanggihan. Anong gagawin natin? Kukuha tayo ng resistance band, ilalagay natin sa pinto, dito, sa bahay, pwede mong gawin lahat. Kita mo, hindi mo na kailangang lumabas ng bahay. Hindi na kailangang lumabas? Akala mo lalabas ka na ng bahay. Hindi na kailangan. Pinto lang ang kailangan. Buksan mo ang pinto, huwag kang lalabas. Manatili ka lang sa panig na ito ng pinto. Sige, hawakan mo na ang resistance band. At ngayon, hilayin natin papalapit sa atin. Hilahin, hilahin, at magsikap tayo. Diyan sa parte na minasahe natin, dun sa parte ng ibabang trapezius natin. Pero pamilyar ka na dyan. Sa mismong lugar na yan, ang ibabang gilid ng iyong mga talim ng balikat, ayan nariyan sa iyo, ang ibabang gilid ng mga talim ng balikat, dito mismo. Ilalapit mo sila, ibig sabihin sinusubukan mong i-arch ang likod mo. At i-arch mo nga at sabay mong hinihila, at gamit ang ibabang gilid ng mga talim ng balikat mo, sinusubukan mong dalhin dito. Sa puntong nagsisimula ang iyong ibabang trapezius. Sa ikalabindalawa, sige na, para sa mga hindi makuha. Sa ikalabindalawa, sa ikalabing isang thoracic na vertebra sa kanyang spinous process, subukan mong abutin ng ibabang gilid ng iyong talim ng balikat ang spinous process. Ng ikalabindalawang thoracic na vertebra. Siyempre, hindi mo talaga magagawa yon. Pero dahil sa pagsubok na yon, mararamdaman mo sa ikalabindalawa sa thoracic na vertebra ang mga trapezius na kalamnan. At para mas madali mong maramdaman ang process,
Mararamdaman mo kung paano titigas ang iyong mga kalamnan. Ang iyong siko ay dapat nakaturo ng kaunti, hindi pababa sa sahig, kundi mga 45 degree ang anggulo papunta rito. At ayan, hinila mo at ibinalik ang galaw. Subukang abutin ang spinous process dito. At ayan, hinila mo at ibinalik ang galaw papunta sa ika-12, sa ika-11 vertebra. Subukan mong gamitin ang ibabang gilid ng iyong mga talim ng balikat. Abutin ang spinous process. At ibalik. Pwede ring gawin ang ehersisyong ito habang nakaupo sa upuan. Mas magiging komportable ito para sa iba. Para hindi kayo masyadong umusog pa abante. Kaya mga kaibigan, ang susunod na ehersisyo ay para sa pagpapalakas ng ibabang bahagi ng trapezius na kalamnan malapit sa pader. Tumayo tayo, nakatalikod sa pader, at abutin ng ating mga siko ang pader. Ang pader ay hinahawakan lang natin ngayon gamit ang ating mga siko. Ang mga sakong ay halos magkahiwalay ng kaunti ang lapad. Ang mga paa, ang distansya mula sa pader hanggang sa mga sakong. Bukod sa mga siko, wala nang ibang bahagi ng katawan ang dapat dumikit sa pader ngayon. Depende ito sa laki ng mga kalamnan ng puwit. Maaring bahagya silang dumikit. Kung nakatayo ka sa layan ng lapad ng iyong mga paa, ang mga kalamnan ng puwit mo ay dumidikit. Kung naabot mo ang pader gamit ang mga siko mo, wala namang masama doon. Pero, sa ideal na sitwasyon, dapat mga siko lang ang dumidikit. Medyo naigting na ang mga kalamnan sa pagitan ng mga talim ng balikat sa posisyong ito. At ngayon, kung tayo, ibabaliktad ang mga palad pataas, magsisimula tayong gumawa ng ganitong galaw. At susubukan nating abutin ng mga hindalaki ang pader. Sa posisyong ito, mahusay nagagana ang mga kalamnan sa pagitan ng mga talim ng balikat nating ngayon. At pati na rin ang mga kalamnan na nasa mismong talim ng balikat. Kasama dito ang malaking bilog at maliit na bilog na kalamnan ay sumasali sa paggalaw. Bahagyang kasali ang likurang deltoid. Pero ang pamunahing galaw dito, bukod sa rhomboid at kitnang trapezius, ay ginagawa rin ng infraspinatus na kalamnan na malaki ang bahagi sa paggalaw. Hindi ito masamang ehersisyo. Sa sandaling pinagdudugtong mo ang mga kamay mo, kung medyo sumasiyad ang mga shoulder blade mo sa pader, wala namang masama doon. Ayan. Pero dito, walang particular na diin sa ibabang bahagi ng trapezius. Kung ilalagay natin ang mga kamay natin ng ganito, ng naka-70 degree, kilalang ehersisyo rin ito, katulad ng una. At dito rin, susubukan nating abutin ng mga kamay ang pader. Dito rin, hindi masyadong na-activate ang ibabang bahagi ng trapezius natin. Mas nakikikilahok pa rin ang gitnang bahagi at muli, ang infraspinatus na kalamnan. At ngayon, para talagang ma-activate natin ang ibabang bahagi ng trapezius, kailangan nating magdagdag ng galaw. Tingnan ninyo kung anong ginagawa natin. Ito ang pangalawang posisyon natin. Ito naman ang una. Kailangan ilagay ang mga kamay sa pagitan ng dalawang iyon. Mga 45 degrees ang anggulo. Ibig sabihin, ang unang posisyon ay kahiliran ng katawan natin. Ito ang buto ng itaas na braso. Ang pangalawang posisyon, mga 70 degrees naman. At ang posisyon na kailangan natin para sa ehersisyo ay 45 degrees. At ang bisig, mananatili rin itong 70 degrees, kaugnay ng itaas na braso. Ito ang forearm. Ito ang itaas na braso. At ngayon, sa posisyong ito, gagawin natin ang parehong galaw. Dito, maaari mong iikot ng nakaturo pataas ang hinalaki. Ibig sabihin, dito ay iniiwan natin ang 70 degrees na anggulo, pero sa kasukasuan ng balikat, nasa 45 na lang ito. At dito mismo, makukuha mo na mas magiging kasali sa paggalaw ang ibabang bahagi ng trapezius. Napakaganda ng pag-activate nito sa paggalaw. Subukan mo rin ang ehersisong ito. Yung bahagi na hindi masyadong nade-develop, nagsisimula talagang gumana ng maayos kapag gumagalaw. Gayun din mga kaibigan, para sa pag-develop ng ibabang bahagi ng trapezius, kumuha tayo ng elastic band. Pero hindi ito dapat masyadong matigas. Pero dapat madali lang itong maunat. Kung ilalagay natin ang mga kamay natin na parallel sa sahig at sisimulan natin itong hilahin ng ganito, dito, hindi maa-activate ang ibabang bahagi ng trapezius natin.
Mas magtatrabaho dito ang gitnang bahagi ng trapezius, rhomboid na kalamnan, pati na rin ang itaas na bahagi kahit kaunti. Pero pwede nating gawin na sumali rin siya sa paggalaw. Para dito, meron tayong ginawa na ehersisyong lokomotibo, kung saan hinihila natin ang goma pataas ng mga 45 degrees mula sa posisyong ito. Malaking tulong talaga ang pintuan dito. At kung ilalagay natin ang mga kamay natin sa ganitong taas at hiilahin ang goma, sa posisyong ito, dito na nagsisimulang gumana ang ibabang trapezius. At na yon, tuwid na ang mga kamay natin sa pinakadulo. Nararamdaman mo na ang pagkapuwersa nito. At sisimula na nating ibaluktot ang mga braso natin at pati ang goma. Hilahin natin papunta sa dibdib. At ang posisyon ng ating forearm ay panatilihin natin na nasa mga 45 degree mula sa sahig. Ibig sabihin, hindi natin hinihila ang kamay papunta dito mga 45 degrees mula sa sahig lang dapat manatili. Ganon ang gagawin natin. At sa ganitong paraan, ang braso natin ay hindi tuwid na ganito. Hindi natin hinihila ng ganito, kundi sisimulan nating itiklop ito papunta rito. At subukan din nating hilahin ang mga siko paatras. Parang may pader sa likod mo. Parang inaabot mo ang pader gamit ang mga siko mo. Sinusubukang abutin ang pader. Ginagawa mo ang ganitong galaw. Kaya, kinuha natin ang goma. Inunat natin ito. At, ibig sabihin, iniunat din natin. Kita mo, hindi sa maximum. Kasi kung iunat natin ang todo, aabot na sa dibdib natin. Ibig sabihin, hinihila natin ng sapat lang. Parang kamay mo ay mapunta. Ganito, sa ganitong distansya, tulad ng sa akin. At mula sa posisyong ito, hilahin papunta sa dibdib at ibalik, ituwid ulit ang mga braso. Hilahin pabalik, panatilihin ang tensyon sa lahat ng oras. Dito, talagang mahusay na na-activate ang ibabang trapezius mo. At pati ang likod na deltoid ay talagang gumagana rin. Sa simula, maaring mabilis mapagod ang kalamnan na ito. Pagkatapos, unti-unti na silang masasanay at magiging mas madali. Sa ehersisyong ito rin, gawin ang 2 hanggang 3 set ng tig 10 ulit. Pagkatapos nito, mapapansin mo rin kung paano nagsisimulang bumuka ang mga balikat mo. Dahil dito, gumagana ang bahagi ng trapezius na kalamnan na kadalasan ay hindi nagagamit sa paggalaw. O siya mga kaibigan, pagkatapos ninyong gawin ang 2 hanggang 3 set, mas maganda kung 3 hanggang 4. Gawin ninyo ito ng tig 10 ulit. Medyo napagod na kayo? Pagkatapos nito, gamitin niyo ulit ang bola para masahiin ang buong bahaging ito. Pati na rin sa pagitan ng mga shoulder blade. At pagkatapos, pansinin niyo kung gaano nagbago ang posisyon ng inyong mga shoulder blade at kung gaano nag-relax ang itaas na bahagi ng trapezius. Pansinin niyo rin kung gaano kaganda gumalaw ang ulo ninyo. Mas gumaan ang pakiramdam sa ulo dahil gumanda ang daloy ng dugo papasok at palabas. At parang sumigla ang buhay nyo, naging mas makulay at mas maliwanag. Huwag masyadong magpasalamat. Sapat na ang katamtamang pasasalamat sa mga komento. Ilang talatalang ng magagandang salita ay sapat na. Hindi rin naman kailangan, pero tingnan niyo na rin kung nakasubscribe na kayo. Maglagay kayo ng ilang likes. Nag-ehersisyo tayo, tumutulong sa mga magulang. Hanggang sa susunod na palabas, mga mahal kong kaibigan.